kaibigan. Kagabi, naging palaisipan kay Aling Lorna ang kanyang nakita. Umaga, sa bahay ni Toto, habang kinakausap siya ni Aling Lorna, nakita rin ito ang dalawang pares ng tsinelas. At mas lalo siyang nahintakutan nang unti-unti itong lumutang sa hangin. Si Arman, kinausap naman ang kanyang kapatid at nahalata niyang may mabigat itong problema. Narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang regalo sa isa na namang gabi ng lagi. Halatang hindi ka nakatulog kagabi, Toto. Nangangalumata ka eh. Hindi ko na sinabi sa Kuya Arman mo na pupunta ako dito. Gusto lang kitang makausap. Tungkol saan, ate? May problema ka raw? Wala. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Sabihin mo, ano yung problema mo? Maunawaan mo ba ako, ate? Kapatid ka ng asawa ko. Kaya kapatid na ang turing ko sa'yo. Ang dahilan ba ng ipinagkaganyan mo eh? Dahil sa nangyari kay Julina? O merong iba? Ha? Bakit? Ang aso. Ha? Umaalulong na naman. Umalis ka na, ate. Pakiusap. Sige Teka na. muna, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit takot na takot ka? Narito na naman siya. Sino? Narito na naman siya. Ha? Ayun sa may pinto. Ano? Umalis ka! Tigilan mo na ako! Teka muna, anong Tigilan mo na sinasabi ako! mo? Sino siya? Lumayan mo na ako! Lumayan mo na ako! Hindi kaya nababaliw na si Toto, Flora? Madali akong maniniwala na baliw na nga siya. Kung wala kang naikwento sa amin. Chang, sinabi niyong nakita niyo yung kaluluwa ng anak ko, di ba? Nakita niyo ni Toto? Oo, totoo yun. O kung ganun, hindi siya nasisiraan ng ulo. Totoong meron siyang nakikita. Baka yun si Julina. Flora, may tampo ba si Jolina kay Toto? O kaya nakagalitan niya ito bago siya namatay? Na maaari niyang dalhin sa kanyang konsensya. Kahit kailan hindi nagtampo o nakagalitan ni Toto ang anak ko, bago nawala si Julina, masaya pa siya nagkukwento ng tungkol kay Toto. Ay, kung ganon, bakit? May tao yata. Nasaan? Sa may bakod. Kinakahuyan tayo. Si Teddy? Bakit hindi ka pa tumuloy sa bahay, Teddy? Gusto mo kami pang lumapit sa'yo? Gaano ba kahalaga yung sasabihin mo? Napakahalaga ho, Aling Flora. May kaugnayan ho ito kay Julina. Ay, bakit? Ano bang sasabihin mo? Teddy, huwag mo sabihin
May nalalaman ka sa nangyari sa kanya. Nakita ko ho ang pangyayari, Aling Flora. Aling Lorna, Ano? hindi ho ako matahimik. Ayaw niya po akong tigilan. Nino? Sino Si nga yun? Julina ho. Bakit? Gusto niyang sabihin ko po ang totoo. Anong totoo? Si Jed ho. Oh, Siya ay... Teddy! Sige ho, Aling Flora. Teka lang. Aling Lorna. Ay, sandali. Ay, Aalis Teddy, na ho ako. Sandali, tuloy mo muna yung sinasabi mo. Siya, Teddy, sandali! Ay! Ano pang nangyari sa batang yan? Sam! Bakit biglang tumakbo? Ate! Oh, Toto, Ano sinabi niya sa inyo? Sinabi na ba niya ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Julina? May ipinagtapat ba siya Teka sa lang. inyo, Ate Chang? teka lang. Magsalita kayo! Bakit ka ba sumisigaw? Sagutin niyo ako. Anong sinabi niya sa inyo? Wala. Meron sana sasabihin, kaya lang, hindi niya naituloy. Oo Makita ka at tawagin mo siya. Nakita mo naman biglang umalis. Ha? Oy, teka. Bakit parang natakot siya sa'yo? Takot ba sa'yo si Teddy? Natakot nga siya sa akin Dahil ano? dahil alam ko na kasinungalingan ang mga sasabihin niya sa inyo. Kaya sana, sa susunod, huwag niyo siyang paniniwalaan o papansinin. Ay, At higit sa lahat, huwag kayong maniniwala sa kanya. Dahil ang lahat ng sasabihin niya Ano? ay walang katotohanan. Narinig niyo? Ha? Wala! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Laura, Oo. maaga kaya nang nagising at nagluto ng almusal. Oo. Nagising ako ng madaling araw eh. Kaso hindi na ako makatulog. Kaya, ayan. Nagandaan na lang ako ng makakain natin. Uupo na. Oo. Ayos ah. Pritong itlog, tuyo at sinangag. Yak nagaganahan akong kumain nito. Arman! Ba, Flora! kumakatok. Madali kayo! Buksan yung pinto! Si Jalor na yun ah. Ako na. O sige. ay, Chang. Flora, Bakit ho? Bakit napasugod kayo? Pasok mo na. masamang balita. Ano yun? Anong balita? Si Teddy. Oh. Si Teddy, Flora. Bakit? Ano si Teddy? Ay, patay na siya. Natagpuan siya na tadtad ng saksak sa katawan. Malapit sa bahay nila. Ay, Diyos ko. Kalunos-lunos sa kanyang itsura. Ay, nakakaawa. Sino maaaring gumawa nun sa kanya? Ay, Sino pumatay Diyos. kay Teddy? Ha? Ang tsinelas. Uncle Toto! Julina? Bakit, Uncle? Bakit? Umalis ka. Umalis ka! Napakasama! Napakasama mo! Ah! Hindi ka ba naawa sa akin? Tingnan mo! Titigan mo ako mabuti! Ayoko. Ayoko. Hindi, ayoko. Ayoko. Hirap na ako! Maawa ka sa akin!
Umalis ka na. Lumayan mo na ako. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Tama na! Tama na! Ay, kumakatok. Saan ba ito? Nay, ako ito. Buksan yung pinto. Oh, si Jed. Anak, sandali lang. Nay. Pumasok ka. Bilisan mo. Baka mami may makakita sa'yo. Oo. Pero, hindi ka dapat na nagpunta rito. Delikado para sa'yo. Nay, totoo ba? Patay na kaibigan ko. Oo. Pinatay siya. Hayop. Hayop siya. Pinatay niyang kaibigan ko. Anong ibig mong sabihin? Alam ko kung sino may kagagawan noon, Nay. Sino? Ang taong totoong pumatay kay Julina. Siya ang pumatay kay Teddy. Nay, pwede niyo ba ako samahan? Saan? Susuko ako sa mga pulis. Gusto ko nang matahimik para kay Teddy. At higit sa lahat para kay Julina. Dapat mabigyan ng katarungan ng kamatayan nila. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Jed, sigurado ka ba sa desisyon mo ito, anak? Oo, Nay. Sasabihin ko na sa kanilang lahat. Nasaan? Nasaan ang hayop na kriminal na yan? Nasaan? Hindi ka rin nakatiis, kriminal. Mga Arman, Mapapatay Aling Flora. ka. Papatayin kitang walang yaka. Huwag yung sasaktan ng anak ko. Kung ayaw niyo idemanda ko kayo. Tinatakot mo ba kami? Walang kasalanan ng anak ko. Inosente siya sa may binibintang niyo. Hindi siya humalay at pumatay sa anak niyo. Anong sinasabi mo? Gusto niyo malaman ng totoo? Sige, magaling kayo. Pakinggan niyo ang sasabihin ng anak ko kung sino ang totoong kriminal. Uncle, wag! Wag po! Huwag ka nang pamalag, Julina. At huwag kang maingay. Ha? Sabi nang huwag kang maingay. Uncle! Ko! Di ako makay... Julina? Julina? Ako. May tao. May nakakita sa akin. Sino yan? Nakita kami ni Mang Toto. Sinundan niya kami. Pinagbanta ang papatayin kapag nagsumbong kami. Kaya tinago namin ang nangyari. Ikaw ang kasama ni Jolina ng gabing yun. Bakit mo ito inuturong kapatid ko? Inaamin ko. Isinama ko noon si Junida. Pero nasundan kami ni Mang Toto. Kinuha niya si Junida. At wala kaming nagawa. Pauwi na kami ni Teddy nang mapadaan kami sa isang bahay na sira. At may narinig kaming ingay. Kaya tinignan namin ni Teddy. At yun ang nakita namin. Hayop ka, Toto. Hayop ka!
baba. Suwan niyo na. Ayun na. Isa. Pagbabayaran mo ito kahit kapatid kita. Hindi kita mapapatawad. Sir, may patay ho rito eh. May patay dito. Arman, may patay daw sa loob. Teka, titignan ko. Sarento, sino bang... Kilala mo ba siya? Hindi. Si Toto. Nagpakamatay siya. Sumbat ng budhi ang nagtulak kay Toto para magpakamatay. Malinaw naman sa iniwan niyang suicide note yung dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Inamin niyang lahat. Pati na ang pagpatay kay Teddy at ang paghingi ng tawad. Flora, pinatawad niyo na ba siya? Pareho kami ng nararamdaman ni Arman. Napakasakit. Mahirap tanggapin. Ako gusto ko magpatawad pero hindi ko pa kaya sa ngayon. Siguro darating ang araw na makakalimutan namin ang nangyari. At baka sa araw na yon, kapwa na namin siya napatawad ni Arman. Ay, nauunawaan kita. Ano nga pala yung pares ng tsinelas na nasa ibabaw ng bangkay ni Toto? Ayun yung iniregalo niya sa anak ko nung birthday. Biglang umangin. Ano yun? Sino umiiyak? Siyang! Tingnan niyo! Si Toto! Siyang umiiyak! Ay, multo yan ni Toto! Si Toto, mananatili siya sa daigdig ng mga buhay hanggat hindi niya nakakamit ang hinihinging kapatawaran. Patuloy siyang gagala at makikisalamuha sa atin. Ikaw, kaibigan, makiramdam ka. Pakinggan mo ang nasa paligid. Wala ka bang naririnig o nararamdaman? Lumingon ka sa likod mo, sa iyong tabi. Baka nariyan siya at gustong humingi sa iyo ng tulong. Pagbibigyan mo ba siya? Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang regalo sa isa na naman gabi ng lagi.